Magandang umaga po mga kabalyers, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito naman tayo ngayon sa ating vlog, sa ating Kabalyers Information and Education. Ngayon, bago tayo magpatuloy, yung subject matter pala natin ngayon, troop leading procedure. Pakinabangan ito sa mga active. Ito review na lang sa mga nag-retire. Pero bago tayo magpatuloy mga kabalyer, shout out muna kay Colonel Mike Maamo, Battalion Commander ng 805 Ready Reserve Battalion, sa Maasin, Southern Leyte. Shout out sa kay BFP Baltasar Hubalar. Siya ang president ng Veterans Federation of the Philippines, Southern Leyte District, na base sa Sogod, Southern Leyte. Kumusta, kabalyer? At saka magandang umaga, Sir Mike. At saka bago tayo magpatuloy, bago tayo mag-vlog, mayroon tayong yung kasing information and education sa active kasi yung TINA, Troop Information and Education, sa mga retirado, mga reservist, Kabalyers Information and Education. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa ngayong umaga, yung subject matter natin is troop leading procedure. Umpisa na tayo. Yung troop leading procedure, concise na natin yung importante. Yung troop leading procedure, mayroong 8 steps yan. 8 steps sa troop leading procedure, TLP. Unang steps is receive mission. Pangalawang steps, issue warning order. Pangatlong steps, make a tentative plan. Pang-apat na steps, initiate movement. Pang-lima, reconnaissance. Pang-anim, complete the plan. Pang-pito, issue the order. At sa 8, yung huli, supervise and refine. Yan ang 8 steps ng troops leading procedure. Ngayon, dito tayo sa troop leading procedure. Dali lang Naghang mga kabalya. Tingnan mo na. Naghang ang aking laptop. Kaya sinabi ko 8 steps ang troop leading procedure. Dali lang. Patuloy na tayo. Number 1, receive mission. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina. Receive mission. A mission may be received in form of either a written or oral warning order, operation order, or fragmentary order. So ang receive mission, pag nag-receive ka sang mission, tatlong bahagi yon, yung written mission, yung oral or warning order, or operation order. Yan ang unang steps ng troop leading procedure.
Pangalawa, issue warning order. Oh. Yung sa pangalawa, issue warning order. Ang definition dito is do not wait for more information. Issue the best warning order possible with the information and update it as needed with additional warning orders. O, yan ang pangalawang TLP. Pangatlo, make a tentative plan. Tentative plans, mauna yan ang basis ng OPORD. Ang commander, i-estimate niya yung situation o i-analyze niya ang information to develop, analysis a COA, course of action. Compare course of action and make a decision that produces a tentative plan. Yan mga kabalyer sa TLP number 3. Number 4, initiate movements. This can be done by having a subordinate leader move to the unit to an assembly area or attack position. Initiate movements. So sa bagay ito, sa mga nag-operasyon, yung team leader o unit commander, siya na papunta sa assembly area at i-disseminate noon kung ano ang mga posisyon nga gagawin. Kasi mayroong V position, mayroong mga kategory sa posisyon eh. Mamili ka sa lugar. Envelope position, ganyan. Panglima, reconnaissance. It is a continuous process during the troop leading procedure. There should be include an RS plan and confirm or adjust the tentative plan. Yan ang reconnaissance TLP number 5. Number 6, complete the plan. The commanding officer must be prepared to adjust his tentative plan based on the result of the reconnaissance. So, siyempre, yung reconnaissance, ngayon, ngayon, high-tech naman. Ang reconnaissance ngayon, sa amin noon, patrolya, i-reconnaissance. Ngayon, drone na. Ipalipad yung drone, reconnaissance ngayon sa area, kung saan yung area nga i-recon. Drone na magpalipad na ng drone. High-tech na kasi. So, yan ang 6 na TLP, troop leading procedure. Pang-7, issue the order. Preferably, issue the order while viewing the avenues of approach, objective area. Make a maximum use of vital aids, sketches, and terrain models. Sa map reading bawat ito sa itong mga information education ito, kasama dito ang map reading lagi. Kaya nang gina-upload ko kahapon na map reading. May map reading ito lagi. Make a maximum use of vital aids, sketches, and terrain model. Sa terrain model kasi, based on my experience, dalawa kasi ang klase sa mapa. Yung mapa na topographic map, yan ang mapa, 1:5,000 50,000. Yung terrain models, kung naka-experience kayo mga kabalyer, mga veterano, yun bang nasa lamisa, ilagay sila lamisa nga lagyan ng mga putik, tapos may mga bulubundukin, nasa lamisa lang kayo nagplat sa area, bulubundukin, tapos kuha yun, lupa yun, parang actual yun. May mga bundok kung ilang height, anong taas.
Ang tawag niyan is terrain model, mga kabalyers. Sabagay, alam mo niyo ito, pero refresh lang ito. Information education nga ito 8. Pang-8, supervise and refine. The best plan may fail if it is not managed right. Brief box, rehearsal, inspection, and continuous coordination of plans must be used to supervise and refine troop leading procedure. Yan. Yan ang panghuli, 8. Ngayon mga kabalyer, yung sa pang-8, ang ibig sabihin, yung may rehearsal mo yung trupa. Mayroong rehearsal na trupa Rehearsal, inspection, coordinative of plans must be used to supervise and refine troop leading procedure. Mga kabalyer, alam nyo, sa military kasi, mayroong tinatawag na 100% supervision. Ngayon, mayroong 20% instruction, 80% close supervision sa tropa. Yan ang tawag na 100%. Bago tayo magpatuloy, shout out pala kay Cards Braveheart. Ito si Cards Braveheart. Nakasama ko to sa 52nd Navy. Hindi nyo na makilala ito, pero yung pangalan kasi nito, si Master Sergeant Ricardo Cadilo. Cards Cadilo. Ito sa Cadilo, magaling, nag-retire na ito. Magaling na sundalo ito Lahat na mga elite force, pinasukan niya yung active pa. Biro mo, yung Scout Ranger course, pinasukan niya class 125. Graduate siya ng regular ranger, Scout Ranger class 125. Siguro, kung mayroong naka-monitor dito, may mga classmate ito. Yung Special Forces naman, graduate nito siya. Yung Special Forces, class 74 sa Special Forces. So, inubos niya mga elite force Wala kang maisabi nito kay yan ang sabi namin noon nga SRSF. Scout Ranger, Special Forces pa. Si Cadilo, si Cards Braveheart, Scout Ranger class 125. Hindi nilagay niya yung year kasi sa class mayroong SR class 125 dash yung taon. Sa Special Forces naman, class 74. Ito si Cadilo, matindi ito si Cadilo. Ang alam ko lang ni Cadilo noon, Special Forces, hindi, Scout Ranger. Special Forces pala ito siya. Shout out kay Master Sergeant Arthur Labatagos dyan sa Tarangnan, Quezon Samar. Shout out kay Master Sergeant Roger Daganato, nandyan yan sa kung hindi ako nagkamali, Hilongos yata ito si Daganato Hilongos basta Hilongos ito si Daganato. So, yan lang po mga kabalyer. Sa umagang ito, yung Cavaliers Information and Education natin ngayong umaga, ang subject matter is troop leading procedure. Sana nasundan nyo ako sa sinabi ko para dang review na lang ba, refresh. Pero importante ito sa active kasi magamit nila ito habang active service ba sa Army sa Army. Ngayon, kung wala man, libre man ito, like, comments, tapos mag-share kayo para sa sunod nating pag-vlog, sa sunod nating information, ma-impormahan kayo, ma-notify kayo. Yun lang sa umagang ito mga kabalyer.
Magandang umaga sa ating lahat. Mabuhay ang mga veterano. Mabuhay po ang mga reservist. Sige po, hanggang ngayon, hanggang dito na lang. Uli, magandang umaga sa inyo lahat.